Kung bibigyan ka ng pagkakataong makakolab sa isang kanta ng isang metal band dito sa Pinas, anong banda ito at bakit sila ang gusto mong makakolab? Ian Tayaw. Bakit daw si Ian Tayaw? Ian Tayaw. Excuse me sa fiancé ko, pero crush ko siya dati nung nung teenager ako. Ang pogi naman Si kasi Ian talaga. Tayaw. Si Ian Tayaw. Hindi siya pogi. Sa totoo lang, hindi na pogi si Ian Tayaw eh. Pansin ko lang nung lumabas yung issue mo about kay Saint Ives, sa laban ni Saint Ives sa ni Jonas. Pansin ko lang hindi ka masyado nang pumupunta o active sa mga event ng hip hop. Dahil ba dun yun o talagang meron lang trabahong labas na hindi talaga mapasok yung Hindi. Yung pagpunta ng live, hindi. Pero merong part din sa akin na medyo naglaylo ako sa rap battle. Kasi parang pansin ko din na parang mas marami pa yung bash kasi sumusupport. Yo, what's up mga kasabaw? Andito tayo ngayon sa episode 3 ng Behind the Scene. At syempre, kilala nyo naman kung sino yung kasama natin ngayon. Ang isa sa, alam ko, may issue noong 2025 last year. Syempre, one and only female, anong sinasabi mo sa intro? Casual battle rap fan. Female casual battle rap. Si Kathleen De Jesus. Yeah. Hello ma'am. Hello, sir. Magandang gabi sa'yo. Kala mo hindi talaga mag-kaibigan. Okay. Kamusta naman ang isang Kathleen De Jesus? Okay ako, masaya buhay Sa ko. labas ng content creation. Labas ng content, wala ko nila yung normal, sa bahay lang. Tapos, tanghali gumigising, pasok ng anak sa school, ganun. Ayun, sa mga siyempre, di ba, may mga followers ka na iba. Minsan yung iba, akala nila single ka pa, no? Oo. Pero yung totoo, meron ka talagang I'm, engaged. engaged na siya. Oh, sorry guys. No, Yun, sorry. yun ang nangyari sa araw-araw. Engaged ka. Tapos, meron kang, sabi mo nga nabanggit mo, di ba, meron kang anak. Dalawang anak mo. Ano yan? Isang babae, tsaka isang lalaki. Oh. Pangalan yung lalaki, sunod babae, bunso. Ito una kong tanong sa'yo. Di ba dati, same tayo eh. Dati rin ako, isa rin ako sa nasa rock genre. Di ba? Yung genre ng mga rock. Kasi doon ako bago ko tinanggap dito sa hip-hop community. Ang tanong ko sa'yo, paano ka napunta dito sa paano mo na-convert to, di ba, rock ka? Paano mo nahiligan sa rap battle papunta sa hip-hop community? Anong nangyari? Paano yung nun? Hindi ko kasi siya nakikita ng magkaiba sila. Parang feeling ko magkapatid silang genre. Diba? Hindi ba? Para sa akin ganun siya. And wala, hindi ko talaga sila nakikitang iiba eh. Kaya hindi ko makita na kung kailan ako tumalon sa isa. Ganun. Kung kailan ka tumalon sa... Oo, sa isa. Kasi feeling ko, magkapatid sila. Hindi sila magkamukha, pero magkapatid sila. Parang ganun siya sa paningin ko. Kumbaga, para sa'yo, art din. Kasi di ba, tsaka may ugali ako na hindi ko kinukulong yung sarili ko sa isang kahon. Parang ganun. Kaya, sige na, napakinggan ko lahat. Ganun. Okay. Ngayon, ito, may tanong ako, pangalawang tanong ko naman sa'yo. Diba, parang kasi pansin ko lang nung lumabas yung issue mo about kay Saint Ives, sa laban ni Saint Ives sa ni Jonas. Pansin ko lang hindi ka masyado nang pumupunta o active sa mga event ng hip hop. Dahil ba dun yun o talagang meron lang trabahong labas na hindi talaga mapasok yung Hindi. Yung pagpunta ng live, hindi. Pero merong part din sa akin na medyo naglaylo ako sa rap battle. Kasi parang pansin ko din na parang mas marami pa yung bash kaysa sa sumusupport. Merong sumusupport talaga, merong nag-aabang din talaga. Pero parang may pala kasi ako, ito hindi ko nakwento sa inyo to. Sa bid, kasama si Shay. Sabi ni Shay doon, pansin niya daw na marami nang nagre-review ngayon. And para sa kanya daw, kung magre-review ka, dapat, alam mo yung ginagawa mo, dapat parang ikaw yung master din sa ginagawa niya. Tapos na-realize ko, baka kaya ganun. Kasi nga, hindi naman Hindi, sabi mo naman sa tao, bago mo ginawa yung video, casual fan, di ba? Yun na mismo doon naggaling na casual lang ng casual. Casual fan lang. Pero yun nga, parang naano ko, na parang, nung sinabi ni Shay yun, sabi niya,
dami nagre-review ngayon, pero dapat kasi kung papasok ka sa ganyan, dapat ikaw yung pinakamagaling dyan. Yung pala sinabi niya, dapat ikaw yung pinakamagaling dyan. Sa rest, hindi naman ako battle rapper, ano. So, yun. Pero yung pagpunta ko ng, hindi na ako nagpupunta ng live, hindi yun, wala yun. Gusto ko pumunta ng live, i-bash niyo ako, hindi wala nang pakialam. Alam mga tao, matatapang lang sa Sokmed. Pag nakita ko sa personal niyan, titingnan lang ako niyan. Oo, wala sa akin yun. Natawa na, broke lang ako nun. Broke lang ako nun, yun lang yun. Kaya walang pang beer to, walang pang ano, gano'n. Tapos, dito mo sagutin, nakikita ko lang na ano, yun nga, parang sabi nila napanood mo naman daw ng live eh. bakit ganun daw yung reaction mo na parang wala ka doon, parang sinasabi nila sa comment section na parang napanood mo ng live. Pero ganyan. Ipaliwanag mo ngayon sa kanila. Kayo, De, nandun ako nung live. Di ba ang Jonas versus Saint Ice parang pangalawa sa main event? Ano ba yung main event nun? Sila ba yung main event nun? Sila. Ano? Sila main event nun? Sila. So parang pagod na. Di ba kung nanonood ka ng live, so, pagodan ka talaga, te. Ngayon, parang nung round 1, round 2 ni Jonas, kampante na akong kay Jonas yun. So ang ginawa ko, umupo ako. Parang di ko napinakinggan. Parang ano na ako eh, meron kang pag nanonood ka ng battle rap, yung parang nauumay ka. Kasi ilang battle rap na napanood mo sa isang gabi. So umupo ako kasi kampante na ako, Jonas, ano yun, sabi ko sa YouTube ko na lang papanoorin, ganyan. Pag upo ko, yun, tumayo na lang ako ng judging na. Pagtayo ng judging, 5-0 ba yun? 5-0, 3-2, gano'n, basta sinabi score. 3-2, Saint Ice, sabi ko gano'n. Tapos patingin pa ako sa kasama ko, sabi ko, ba't Saint Ice yun? Sabi ko gano'n. Hindi, kahit ako, tanungin mo ako, ano ko talaga ako nun? Jonas talaga ako. Jonas ka din nun? Jonas talaga ako. Marami namang Jonas nun eh. Ewan ko rin, alam mo nung in-upload ko yung ano nun, yung reaction video ko nun, nung mga una-una, puro nagka-comment nun, oo, Jonas yun. Sabi niya, oo, Jonas yun, madaming Hindi ako, ganon. actually. Madaming ganon. Tapos merong isang page kasi na gumawa ng pinag-compare niya yung ano. Doon kasi nag-umpisa yun eh. Kung hindi niya kinumpare yung opinion ko, hindi naman ako mababash eh. Kinumpare niya yung opinion ko kay Looney. Ba't mo i-compare yung opinion ko kay Looney? Yun, isa pa yun. Oo. Diba? Si Looney yun. Alam ko may isang, ano yun eh, may isang Doon ako nabash. underground MC ata yung nagsabi nun. Na, oo. di ba? Shinare niya. So, siguro doon din. Ayoko nang sabihin kung sino yun, pero kilala ko kung kilala ninyo, alam niyo na yun. Alam ko yun kung sino yun. Tapos ayun nga, so di ko nga napanood yung round 3. Nung ano na. Kaya sinasabi niyo di ko napanood nung, nandun ako nung live, pero hindi ko alam yung round 3. Kasi nga umupo na ako, kampante na ako kay Jonas yun. Ganon. So yung panood ko sa YouTube, yun talaga yung unang nood ko na siguro tumaas din yung expectation ko. Kasi nga, tangina, isang linya, talo buong round. Kaya sabi ko, tapos hindi, meron pa iba sinasabi na napaka-imposible naman daw na kahit na, di ba, kasi alam ko na explain mo, di ba, sa comment section yun. Pero may mga iba ako nakita nagsabi na parang napaka-imposible naman daw na nakaupo ka tapos hindi mo daw naririnig yung... Oy! Pwedeng ganun, maraming ganun. Minsan ka nag-cellphone ko, kinakausap ka na pala, hindi mo alam eh. May ganun ah. Yun yung nakikita kong comment nung time na yun eh. Napaka-imposible daw na parang... Hindi imposible. Hindi ako, actually, pagka minsan parang hindi ko, may nag-chat, di ba? Siyempre, gano'n. Oo. Tsaka guys, rap battle, alam mo yung sa sobrang umay ka, tsaka pagod ka. Pag pagod ka na, kahit na pinapanood ko siyang ganyan, hindi ko na maintindihan eh. Kasi nga, umay na ako nun sa mga naunang battle pa. Sabi ko, wala nang maintindihan ito, puna ako. Pagod na kasi, lasing na rin na kasi ako nun. Uminom ako nun. Flip-top beer, no? Oo. Ano naman masasabi mo kila yung mga MCs na pinagtanggol ka nung panahon na yun, kagaya ni example na natin si Shaboy. Si Vicente. Tama ba hindi! Si Shaboy ang inanggel ako. Inanggel ka? Si Vicente yun ang nagtanggol sa'yo. Tama, si Vicente. Vicente, di ba? Vicente. Ano masasabi mo kay Vicente? Sila si Gispero, si Blaser yan. Yung marami sabi sa inyo. Kailangan ko yun nung araw na yun, sa totoo lang. Tapos, ang lupit pa, nung panahon na yun, talagang, alam mo yung zoning, puro Oo! Pero ito, yung binasya ko, doon ako naapektuhan nung shiner nung isang MC. Kasi syempre MC yun. Parang tangina, lang ba ako? Fan lang naman ako. Tapos ngayon, nasa mall nga kami ng fiancé ko noon. Nung sinend ni Dodong Saipa yun, in-screenshot niya. Tapos sinend niya sa akin. Tapos sabi ko, hala, anong gagawin ko? Sabi ko, bahala ka dyan, shit mo na. Parang sabi niya ni Dodong. Tapos, ano ba ginawa ko nun? Wala mo na ginawa nun, nag-laylow lang talaga ako nun. Hindi ako masyado nag-upload, ganyan. Tapos, pagka may mga wala, yun lang talaga ginawa ko, nag-laylow ako. Nag-laylow ka ako nga kasi, yun nga napansin ko. Hindi sasabihin ako, nakalimutan ko. Nag-laylow ako nun. Kasi, iba rin talaga eh. Unang bash ko yun eh. Ano ba ako, robot ba ako? Ano yun, tawag dito, yung, iba kasi yung feeling na
Hindi ako madaling ma-offend, alam ng mga friends ko yan, pagka sinasabihan ako ng ano. Pero iba yung may sasabihin sa'yo, tapos mababasa ng lahat. Nabasa ng kamag-anak ko, ng kapatid ko, ng mga trabador ng ate ko. Parang, shit, nakakahiya, parang gano'n. Pero, on the other hand, parang, yung mga nangyari after nun, yung na-angle ako, gusto ko yun. Parang ano yung sa akin yun, unlock, parang gano'n. Achievement unlock, parang gano'n. Gano'n. Ito naman, labas tayo sa ganito sa rap battle. Sino ba si Kathleen bilang nanay? Yan. Ewan ko, hindi ko idol ang sarili ko sa pagiging nanay. Bakit? I don't know. Feeling ko lagi ako nagkukulang as nanay. Hindi ako diagnosed ng ADHD pero feeling ko kasi meron ako nun. Basta alam ko lang na meron something wrong with me. Na hindi ko kayang gumawa ng mga simple task nang hindi ko siya nararamdamang trabaho. Parang ganun. So, ayun. So, yun nga, parang hindi ka confident. Pero, sa nakikita ko naman, Siguro naman nanay ako in my own way. Sa alam kong paraan. Hindi sa nakasanayan ng iba. Nakasanayan ng ibang kasi merong ibang nanay na na makikita ganito, ganyan. Kunyari, proud ako sa parenting ko sa panganay ko. Yung pagka kunyari nakatapon, hindi ako nagagalit, yung gentle parenting. Magkaiba kasi sila. Yung isa kasi makulit. Naniniwala kasi ako na gentle parenting hindi para sa lahat. Gentle parenting para sa gentle kids. Ang tough parenting para sa tough kids. Tough kids, So, parang magkaiba sila ng style ng ginagawa ko. Tapos, ito pa yung tanong ko, kung bibigyan ka ng pagkakataon, which is alam ko na yung magiging sagot mo, kung, syempre, nag-review ka ng battle. Kumari lang ha, kumari lang. Umuubod. Pero umuubod sa audience bigyan nga ng, kumari, ikaw bigyan pagkakataon na bumatel. As a battle MC kasi nag-review ka na rin. So, ibig sabihin, meron ka na rin alam ng angle. Yung ano tawag to? Yung art ng battle. Kumbaga, alam mo na yung formula. Yeah. Babattle ka ba kung sakasakali? Hindi, guys. Hindi ako babattle. Kaya kong bumato. Ito, sinasabi ko to sa mga nagtatanong. Laging tanong sa akin yan eh. Kaya akong bumato kasi nagsusulat naman ako kahit papaano eh. Pero alam ko rin naman na hindi sa imang poetry sa alam ko yun. Pero feeling ko, kaya ko yun, nasa sarili ko yun. Ang hindi ko kaya, tumanggap. Pagka kunyari dinamay anak ko, dinamay yung nanay ko, baka sapakin ko sa bibig. Gano'n, hindi ko kaya tumanggap. May ganun talaga kaya shoutout sa sa mga MC kasi ako na-try ko 'yan. Nadamay ka. QRBL, try ko 'yan eh. Talagang hirap ng ginagawa nila, hindi madali. Hindi madali 'yan. Sobrang Ibang-iba yung sa ibang field ng pagsusulat. Oo, iba. Tsaka yun ang tibay kasi pag dumating na yung minsan sinasabi talaga nila, minsan real talk na talaga eh. Address nga nilalabas di ba? Pero talagang nasasalo nila yun. Ang hirap, sobrang hirap. Habang sumatanggap ka, magre-rebat ka pa. Kaya ko siyang saluhin kung ako lang. Hindi ako madaling ma-offend kung ako lang. Yun nga lang, pag damay-damay, ganyan, doon ako hindi ko kaya magtimpi pa ganun. May tanong ako nasa kasi. Tumama kasi si Carl. hindi ko kasi dala yung cellphone. May tanong dun sa page eh. Okay. Hindi ko lang dala Pero nga ako lang cellphone. Pero Tagalo. May mga assistant ako dito. Pero nga ako. Ayan. May tanong dito Excuse me. Kasi nag-post ako sa page. Ito yung tanong nila. Natanong ko na yung una Alam ko natanong ko na yung una Ito. Tanong to mula kay, sa page, mula kay J.R. Robert Sazon. Yun ang shoutout. Sabi niya, Kathleen De Jesus, paano ka nalinya sa pagre-review flip-top battle kung ang mas hilig mo naman ay rock or dibil-dibil music? Guys, sa mga kasi ang category sa rock, lalo kapag scream or metal yung genre mo, ang tingin ng iba, dibil-dibil kayo. Dibil-dibil. Yun yung tanong niya. Ano ulit yung tanong? Ang tanong niya, paano ka nalinya sa pag-review ng flip-top battles kung ang mas hilig mo naman ay rock or devil music? So wait lang, sa masilig ko talaga ang rock at metal. Mas habitat ko talaga siya kaysa sa pagre-review. Sa pagre-review, kaya ako napunta dyan. Kasi nga nanonood na rin naman talaga ako ng battle rap. Nanonood din ako ng mga nagre-review. Yan, sila Jonah, si Looney, ganyan. Pero nung time na gumawa ako, wala si Looney nun So parang konti talaga yung nagre-review. Alam ko, wala pa rin sila Cripply nun Parang si Jonah si pinapanood ko nun. Tapos ngayon, meron dumaan sa FYP ko na babaeng gamer
na nanonood nung LA versus SS. Pinapanood lang niya. Niraraakan lang talaga niya. Hindi siya nagre-review. Tapos pumasok sa isip ko yun, what if mag-review ako, tapos yung parang review talaga, hindi reaction video. Parang gagayin ko sila Jonas, tapos ako yung kauna-unang babae na gagawa yun. Naghihimay ng ano. Oo, maghihimay ng battle. Tapos, ayun, sabi ko, may friend ako kasi, shout out kay Card, friend ko na nanonood din ng battle rap. Mas nerd siya sa akin sa battle rap. So parang sabi ko, boss, Alata naman eh. gusto ko gusto ko mag-review, kagaya kila Looney, kaya ganyan-ganyan. Kaso, paano kaya ka ako, ganyan. Kasi siya nga mas may alam din sa ganong field. Casual nga lang ako, siguro siya yung mga mas malalim yung relasyon doon. Ganun. Tapos sabi niya, maganda idea mo, go mo yan. Nahihiya ako. Ginawa niya, sinamahan niya ako. Ayun. Ayun yung unang video na. oo. Ang unang reaction video namin, Sixth Threat versus Akata. Yung ang taba-taba nung kasama. Ang taba niya. Oo. Tapos uminom kami ng gin grapes. Parang alam mo, parang kakaihip na lobo lang. Papapi. Ano yan? Parang, nag-inom kami kasi kinakabahan kami. Ganun, parang gano'n. Naiilang kami, awkward pa. Sobrang garalgal pa nung audio, gano'n. Talagang niraos lang namin. Ganun. Pero bago ako mag-battle rap review, kilala na talaga ako sa hip-hop community as nagko-cover ng rap. Oo, nakita ko. Oo, nagko-cover ako ng, pero may story pa yun. Story time ko ba? Sige, story mo. Kasi may TikTok ako. Tapos, tawag dito, affiliate. May affiliate na nun eh. Sabi ko, gusto kong mag-affiliate. Kaso, tawag dito, gagawa ko ng isa pang account pang affiliate para bukod yung pang thirst trap ko tsaka pang affiliate. Yung isa nagpapakita ko, yung isa nagbebenta ko. So, pinagbukod ko. Gumawa ko ng bagong account. Yung bagong account na yun yung pang thirst trap ko, pang pakit ko lang. Para yung affiliate ko, may followers na, baka benta na ako. Ganun, nagpapakit kita ko. May filter doon na yung ganun na filter, mamimili ka ng rapper. Tapos, pinili ko si Shanty Dope kaysa kay Glock 9. Ang dami nag-comment. Sabi Shanty Dope over Glock 9. Ganun sila. Parang inaano nila, kine-question nila yung... Ano pala ibig sabihin? Una pa lang talaga, meron ka ng basher doon. Oo! Sa bus na buhay ang karoon. Tapos, syempre ako, ginawa ko. Naiinis ako, hindi naman nila ako naintindihan eh. Nag-reply ako sa isang video. Alam mo na sa isip ko nun, bagong gawa tong account na to, walang makakita sa akin. Cringe yung gagawin ko, pero walang makakita sa akin. Sasagutin ko lang yung tanong nila. Video akong ganyan. Alam nyo guys, kaya ako napili si ganito. Ganyan ako. Pero totoo, kaya ako napili kasi parang, si Glock 9 ba nagmumulti nowadays? Nagmumulti pa rin ba siya? Pero I don't know, parang yung flow, tsaka yung multi, classic Shanty tinutukoy ka, iba ni Shanty ngayon. Kay Shanty talaga, tsaka siguro taste din ng modern kay Merot ngayon. Oo. Ganon. Hindi kasi iba rin talaga yung Shanty dati. Oo, yung classic Shanty. Oo, classic. Tapos, gayon, nung binidyo ko yun, ayun, dami na sumang-ayon. Oo, Shanty, ganyan. Tapos hanggang sa may isang comment doon na, mag-cover ka nga ng may sinabi siyang kanta ni Shanty, Amats ata, gano'n. Tapos kinover ko. Tapos nag-viral yun. Tapos sunod-sunod yun na, kunyari, nag-cover ako ng Amats. May magko-comment ulit. Ganito naman. Tapos ko-cover ko uli yun. Ganun naman ganun naman usually yung yung nangyayari sa reply comment lang. sa TikTok. Ganun yung Tapos ayun, umalo siya. Dumami followers ko doon. Tapos, yun nga, doon ko na naisip na dumaan yung rap battle kay meron ng babae na yun. Tapos tinanong ko sila, gusto niyo ba mag-review ko ng rap battle? Tinanong ko lang, parang hindi pa ako desidido doon. Parang pinapasabik ko lang sila ganyan. Kinukulit nila ako. Hindi ginawa ko na. Ganun. Doon yun. Yun talaga yung dahil sa affiliate. Sa affiliate. Oo. Okay. Eto, merong pangalawang tanong. Galing siya kay Paring Rex TV. Shoutout kay Paring Rex TV. Parang narinig ko yun. Good day in night. Hello, Miss Kathleen. Itong tanong ko, kung bibigyan ka ng pagkakataong makakolab sa isang kanta ng isang metal band dito sa Pinas, anong banda ito at bakit sila ang gusto mong makakolab? Horns Up Metalheads from Bulacan, Bulacan. Takit sa Rock Publica. Okay, takits. Punta ka doon? Libre yun. Hindi ko alam. Punta ka doon. Punta ka doon. Ian Tayaw. Bakit daw si Ian Tayaw? Ian Tayaw. Excuse me sa fiancé ko, pero crush ko siya dati nung teenager ako. Ang pogi naman Si kasi Ian talaga. Tayaw. Si Ian Tayaw. Hindi siya pogi. Sa totoo lang, hindi naman pogi si Ian Tayaw eh. May lang siya, may dating no? Ang lakas ng dating, oo. Ganun, si Ian Tayaw. Ang lakas ng dating. Si Ian Tayaw. Ian, baka naman. Boss Ian Tayaw, baka dumaan ng lyrics na. Oo, baka naman. Baka i-reels ko to, dumaan to, mapanood mo. Mailap di ba? Regruvio, pinansin ako Regruvio.
Ito naman, ito. Sa ano ko naman to, sariling tanong ko naman to. Okay, go. Diba, ang tanong niya sa rock industry. Ito naman ang tanong ko sa rap hip-hop community. Nalayo ka pa ba? Oo, syempre. Alam ko na agad. Luni! Wala ko ba? Hindi ko pa tinatanong, may sagot na, no? Ano yun? Di, ang tanong ko kasi, Ay, di ba pala tanong? di ba, ang tanong ko kasi, kung ikaw naman, pagbibigyan ng pagkataon na makasama, kuwari, bigyan, kasi alam naman natin na maganda rin talaga yung boses mo. Nagkaroon ka nga ng segment sa Sound Vibes eh. Panoorin nyo lang, no? Nasa YouTube channel natin yon yung cover. So slow. Na-upload ko ba yun? Upload. Eh, hindi. Sa Facebook lang. Oo, sa Facebook lang pala. So, yun nga, kung bibigyan ka pagkakataon, sinong pipili mong ikaw yung i-collab nila as a chorus. Kung gagawa sila kuwari ng bagong kanta. Sino? Chorus. Sino? Oo. Luni talaga. Kahit, kasi ewan ko yung mga chorus nila. Sino may chorus sa sa Baliwala? Parang kaya yung boses dun eh. Loons! Sir Loons! Kaya Tsaka, daw. yun din, yung parang nung bata ako, siya yung nilulook up ko. Hanggang ngayon matanda ako. Si Looney, oo. And, bukod kay Looney, sino pa? Sige. Given na kasi si Looney, diba? Given na yun eh. Alam naman natin na lahat gusto talaga makakollab sa Looney. Sino ba namang ayaw? Smaglas. Kahit ako. Feeling ko Smaglas. Smaglas? Oo, si Smaglas yung unang pumasok sa isip ko. Ade, sasabayan mo siya sa sa speed rap. Bakit? Kala ko naman, no? Nag-speed rap Si ka na eh. Smaglas. Oo. Kasi nung grade 6 ako tawag sa akin Smag. Bakit Smag? Pango ako eh. Oo. Pango ako na. Tas, Pango ka ba, yung Boss ng Mags? flip-top nun. Pango ka ba talaga, Boss Mag? Agree ka ba doon? Pango ka Uy! daw sa... Alam niyo, isa yan sa parang natuwa ako nung nagsisimula ako nung pinost na yung ko nga. Cover ko ng We Don't Die, We Multiply. Wala pa akong, hindi pa ako nag-review, alam ko eh. Hindi pa ako nag-review, di ba? Kinover ko, di ba? Cover ako. Tapos yung kinover ko yung We Don't Die, We Multiply. In-upload din sa page niya. Saka ba mas naunang nakilala sa TikTok o sa FB? Nakilala TikTok. At kung sa tatanungin mo kung nakilala sa hip-hop or metal. Yun. Ganun din. Sa hip-hop talaga. Pero bago ako mag-hip-hop, nag-i-scream ako, walang pumapansin. Ewan ko kung bakit. Dati pa ako nag-i-scream, walang pumapansin. Sa TikTok. Pero nung nag-review ako, doon ako napansin. Tapos tsaka ako na lang pinasok yung script. Ngayon, may fanbase na ba matatawag yan? May followers na ako sa parehas na mundo. Yun nga. Paano mo sila saan ka mas naunang nakilala? Sa TikTok o sa Facebook? TikTok talaga. Tapos, kasi minsan ganito sa TikTok eh. Pagka trip nila, kumari sa TikTok lang nila napapanood, minsan magko-comment sila na, gawa ka ng may nagganon ba sa'yo nung mga time na yun? O talagang inisip mo na gagawa ka na lang ng Facebook page? YouTube Katotal lang. may follower ka naman. YouTube lang pinapagawa nila. Pero yung FB hindi, ako lang nagawa nun. Ang nakakatawa nga dyan, kasi di ba nag-upload na ako ng mga rap battle review nun? Hindi yun isang buo. Dahil nga, ang storage ko nun, talagang pinipilit ko nun talaga. Gusto ko lang talaga siyang gawin eh. Wala talaga ako storage, wala akong maayos. Ginagawa ko, kada punchline, inaano ko siya, kinakat ko. Parang siguro 1 minute video, 30 seconds video. Yun na yun, parang shorts, YT shorts, ganun. Parang ganun. Ginagawa ko lang siyang reel. Tapos, ngayon, magko-comment sila, nasan yung full video nito? Wala akong mabigay ng full video kasi wala akong full video. Tapos, ano YouTube nito, ganyan. Tapos naisip ko, ano ba, gawan ko na ba? Ang sabi ko ng sarili ko, kasi sira yung XR ko noon iPhone XR yung cellphone ko na sira. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng iPhone 13, doon ko na sisimulan, pagka nakabili na akong bagong cellphone. Kaso wala talaga, dami na nangungulit. Tsaka parang gusto ko na rin talaga. So, ginawa ko siya, pinilit ko siya. Ang unang upload ko sa YouTube, magkaiba yung sa TikTok sa YouTube eh. Sa YouTube, 6 Threat versus Mot. Yun yung una kong upload. Tapos, ang dami agad views noon. Talagang inabangan kasi nila eh. Daming views noon. Yung FB, wala naman nagsabi sa akin mo ng FB. Gumawa lang ako. Tapos, hindi ako yung parang like nyo to. Kasi nahihiya ako sa ginagawa ko sa totoo lang. Nakikringe ako. Nahihiya ka pa sa pero ginagawa gusto ko ko. siya. Nakikringe lang ako sa sasabihin ng mga ibang tao sa akin. Tapos ang ginagawa ko, kunwari kung ano i-upload ko sa TikTok, upload ko lang din doon. Hindi ko na i-share pa sa FB ko talaga or Hinahayaan ko lang. Pero nag-grow din siya ng siya lang mag-isa. Kamusta ba ngayon ang isang Kathleen bilang content creator? Ngayon ko masasabing siya, stable na siya. Stable na? Parang kaya na ang buhayin, parang gano'n. Hindi ako mayaman na makakabili ng kotse bahay. Oo, kayang-kaya. Pangbuhay na. Pwede nang hanap buhay. Pwede nang hanap buhay. Oo. Dahil saan yan? Dahil sa pag-affiliate din, no? May part. Affiliate, may part na sa mga Sa may sipon. video mo talaga. Tapos meron akong nakita nag-post ka na dati parang
tingin mo ang cringe para sa'yo maging isang tawaging content creator? Diba? Ang cringe parang ganun yung nakita kong video. Post lang na chat. Pero ngayon, ang sabi mo nga doon yun, parang dati cringe sa'yo tawagin kang bilang content creator. Tapos, bigla ka nagpasalamat na ganun pala yung pakiramdam. Yun talaga yung pinaka nararamdaman mo ngayon. Oo. Ito yung sinasabi ko nito sa mga nakakausap ko na pag inaanok sila, pinupush ko sila, mag-content din kayo. May pera dito, mag-content din kayo. Ayaw nila kasi, lagi nila sinasabi, nakikringe sila. Alam mo, sinasabi ko sa kanila, hindi mawawala ang cringe. Alam mo, isang taon na ako dito, nakikringe pa rin ako. Alam mo kung ano nangyayari? Anong nangyayari lang? Yung perang kinikita ko, na-overpower nung cringe. Na-overpower nung kinikita ko yung cringe, ganun. Pero hindi nawawala yung cringe hanggang ngayon. Hanggang ngayon nakikringe ako. Hindi mawawala yun. Cringe pa rin. Cringe talaga maging content creator. Oh. So, ayun. Overpower lang. Babalik tayo sa pangalawang beses bago natin tapusin tong podcast na to, kwentuhan mula kay Kathleen. Balik tayo sa part 2. Let's go. Let's go. So basically, our client wants to surprise her father. So ako nga pala si Jared. I'm Herbert Nasino. We are from Detalye. This car is 1974 Datsun 620 pickup truck. So from the acquisition ng car, more than 1 year namin siyang hinanap. Then for the restoration and the full restoration, mga 9 months, including the shipping and mismong build ng pickup. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Been a long, long time. Yo, what's up? At nagbabalik tayo ngayon sa behind the scenes at ipagpapatuloy na natin ang podcast. So, bago ko ipagpatuloy pala, gusto ko lang i-shoutout yung sponsor natin. Siyempre, ang Tower of Dub Studio. Kung ano yung ginagamit dito, kung nasan tayo nagre-record ngayon. At siyempre kay Boss Alan Pangilinan. Check nyo yan, Tower of Dub Studio. Kung taga-Commonwealth na kayo, taga-QC na mahilig sa banda or hip-hop na gusto nyo rin mag-record, pwede yan dito sa Tower of Dub Studio kay Boss A. At syempre, siya ay pinakamasarap na siomai sa balat ng rap battle, MJC Shenyang Siomai, syempre. At sa cafe, yan. Bisitahin niyo yung cafe. Malupit na kapihan yan, masarap. Sa may Lilac Fairview lang, yan. At syempre, ang Detalye Auto Detailing at Rockstar Studio, yan. Isa rin yan. Kung meron naman kayong event like gusto nyo ganapin yung birthday nyo sa Rockstar Studio, meron tayo niyan. At syempre, at last, yung Chris Malati Tattoo. Ayan. Hindi ko na shoutout kanina, medyo na-overwhelm ako kay Ma'am Kat. Ayan, so, ayun, Ma'am Kat, eto na. May tanong ako sa'yo, no? Anong content mo na trigger ka talaga sa mga basher? Yung nilabas mo yung beast mode na, parang beast mode na Kathleen? Yung sa may laban ni Tipsy D versus MZite, yung angle yung punchline ni Tipsy D doon na Sayan. Kasi, dito, in-upload ko yung highlight doon sa punchline na yun, sa Sayan wordplay. Tapos, binabash ako, mali daw ako, kasi ang Sayan nga daw, color yellow ang Sayan, di ba? Ngayon, di ba ang tawag man talaga sa Sayan na yung magkahalong green at blue, Sayan, C-Y-A-N. Ganon. So, GG ako, binabash talaga nila ako, sabi nila, huwag daw ako sa flip tapos reaction video, bobo daw ako, ganyan. Kasi hindi mo daw, parang nakiki-hype ka, hindi mo alam yung ano. Akala nila hindi ko alam sinasabi ko. So ngayon,
Nireplyan ko, nag-video ako, GG talaga ako. Kasi in-explain ko sa kanila yung GG talaga ako noon. Kakagising ko nga lang noon eh. Ito, sabi ng Google, sayan, ganyan. So yun, so may ni punchline ng sayan. And yun din ang nagpaputok ng page ko, yung Yung video Video. na yun. Yung highlight ng Yung video. highlight na yun. Oh, yun pala yung istorya nun. sayan. Eto naman, itong pangalawang tanong ko, anong video or kailan mo naramdaman na nag-work na tong ginagawa mo as a content creator na, uy, content creator na ako, yung ganong dating. Anong video or kailan mo siya? Anong video? Oo. Unang-una, ito di ko makakalimutan to, pinost ako ni Smaglas. Yun. Pagkagising ko, chinat ako ng tropa ko. Sabi niya, Tol, nakita mo na yung post ni Smaglas? Pinost ka niya. Tapos nakita ko, legit na Smaglas. May blue badge ba yun? Basta legit na Smaglas. Tapos ayun, tapos sabi ko, tumatagos, ibig sabihin. Oo, nakikita, no? Yun yung una, pero marami akong ganyang moment na ito na talaga yun. May isa pang, So yung napapansin ako na MC yun. may isa pang moment na alam ko din na siguro kahit pa paano naramdaman mong talagang tumatagos ka. Yung na-flex ka nung fiancé ni Looney. Ay, oo, yeah, isa din yun. Diba? Maraming ganon. Sinare niya yung, ano yung kanta nila? May nanalo na. May nanalo na. Tapos ang sabi mo ata nun, AI. Hindi to Oo. totoo to, AI. AI to. Tapos laging ginagawa ng inside joke ni Frizzle Ann, yung joke na yun. Shoutout kay Madam Frizzle Ann. Ayun. Ito naman. ano yung video review mo, yung nagkataon na nagka-error ka, na-record mo na lahat, tapos biglang, nawala. Wala akong ganon. Pero meron ako na-film ko na. Tapos nung i-edit ko, hindi kaya talaga ng storage. EJ Power versus, sino ka laban yun? Shay. Parehas overtime ayaw. Ang tataas kasi ng no? Hindi na yung storage ko. Ayun. Tas Ano naramdaman mo? Parang, paano naramdaman mo nun? Nung parang nawala ng storage? Wala, sabi ko, nagpasensya ako sa followers ko. Kasi parang sinabi ko na sa kanila yon na i-release ko to. Kaso hindi talaga kayo ng storage ko. Sobrang limited. Ayun. Kaya ganun. Pero sayang, ganda ng reaction ko sana dun. Grabe yung shock value ng battle na yun. Tapos ano naman yung video na parang nire-review mo na gustong-gusto mo, na nag-e-enjoy ka, na-feel mo, na himay mo lahat halos yung bara nila? Sinong MC? Or anong battle? Anong battle? Na nire-review Anong mo? battle? Feeling ko yung para sa akin yung J Black versus Vitrum. Yung parang pinakagusto kong na-review ko. Kasi? I don't know, feeling ko marami kasing natulugan doon na linya. Pero nag-resonate sa akin. Parang ganun. Kasi mayroong mga audience lalo sa live. Minsan, Hindi nila nagigets eh. Magigets na lang nila kapag ganun ako minsan guys eh. Minsan pag nanonood ako ng live. Normal yun. Pero pag ini-review ko na siya mismo sa mismong video, yun pala yun. Yun pala yun, di ba? Kahit nga pang 5 play, pang 6 na play, hindi mo marirealize eh. Not until may mag-point out. Yun. Di ba, nag-review ako. Papanoorin ko, tapos papanoorin ko rin yung review ng mga ibang may iba-iba pa rin talagang take. Kahit isa lang pinapanood. Minsan ba naramdaman mo na meron kang commentor sa mga video mo na gusto mong sagutin ng gigigil ka pero sinasagot mo na lang sa utak mo yung... Maraming ganun. Lalo pag tanga. Hindi totoo pag tanga. Oo. Pag tangang nagmamarunong. Marami kasing ganun eh. Pag tanga okay lang eh. Okay na yun. Given na tanga ka. Pero yung nagmamarunong, yun, gumukulo yung doon ako na Pero hindi mo siya tinasagot sa sa... Hindi, kasi parang mas tanga ako nun. Mismo, di ba? Sabi nga nila, no? Pero pinsa, pag pikon ako, ginagawa ko, dinadelete ko na lang. Parang ang dungis na tignan ganun, dinadelete ko. Paano mo na-handle kapag naman yung may nababash ka na hindi mo nagugustuhan? Paano mo siya na-handle, yung mga basher? Ayun, ganun. Pagka tanga yung comment, ko na lang, buntong hininga, tas let go. Minsan naman, yung parang, alam mo yung ang ganda ng video, tas nag-iisa kang basher dyan, dinadelete ko yun pag ganun. Parang, dinidelete mo? Dungis tignan parang ganun. Parang tumae sa bahay ko. Siyempre, linisip yung tayo mo dyan, parang ganun yung analogy. Ito, magandang tanong to. Gusto ko tong itanong sa'yo, nawala sa isip ko to kanina eh. Pwede ba? Tatanong ko. Sige. Kahit nandito Tingnan. yung fiancé mo. Tatanong ko boss. Tatanong ko lang boss Sinong battle MC or kahit sino na battle MC yung feel mong dumidiskarte sa'yo, ganon? Marami. Marami? Ilan? Mga ilan?
Ang tagal sumagot! Kaya binibilang ko eh. 3, 5. Bigyan mo, Kasama underground. pwede mo, hindi, wag ka mag-name drop. Sige. Bigyan mo lang, Sabihin, bigyan mo lang kami ng hint lang, kahit linya lang na tumatak sa'yo na sinabi nun. Malalaman na agad. Huwag na. Ayaw mo talaga. Ayoko. Guys, Pero, wala tayo kilala magawa. niyo kung sino kayo. Kilala. Basta yun, kung napapanood Mga nyo to. nag-aaya after event. May ganon. May ganon. Mag-aaya after event. Meron naman, talagang kinukulit ka sa chat, meron ganon. May ganon din. Sa page pa, nagchat-chat. Oh? Una tatala lang. Una niya, pupurihin yung review mo. Galing mo mag-review Ganyan. Hanggang sa mga... Sugarcoat, Maya-maya, pag nire-reply mo na, syempre ikaw, flattered ako, MC yun. Taga-san ka? Ganyan. Next time sa event, ganyan. Tapos pagdating sa event, ayayin kang uminom, or sa apartment nila, or sa ano. Uy, sino yun? Issue! Oh. Kaya sila, Shoutout doon kung Lalaki sino man sila. yun. Alam nyo na kung sino kayo. Alam nyo na yun. Kilala nyo na yun. Hindi, minsan, hindi ako yung tanggi na, no. Yung Ako naman. at takot din ako maka-offend. So, yung pagtanggi ko, parang redirection. Ay, next time na lang kasi aalis kami kunyari. Kahit totoo, hindi naman. Ay, next time na lang, umagahin kasi ako, Bulacan pa ako. Kahit totoo, ayoko lang talaga. Meron palang ganun. So, ayoko. Baka makancel tayo. Ito. Bakit naman, syempre, kilala ng lahat na rock talaga yung hilig mong hilig mo talagang music. Ba't sa pormahan mo, hindi ka, parang hindi naman nakikita ng tao na, parang, uy, si Kathleen, rock Parang pag talaga nakita, yun. metal yun, no? Metal talaga, rock talaga yung gusto nito. Parang mas sa side ka ng yung forma ng anime. Minsan may forma talaga ng hip-hop no? May nakita ko minsan na ganun. Bakit hindi mo na-try na kakatulad ng pag nagko-cover ka ng mga hindi mo na-try na Naka-dress pa ako minsan. Kaya tanong din nila yan. Face siya. May ganun akong face dati. May ganun siya. Bibili pa akong band merch, pinag-iipunan ko sa mga napapamaskuhan ko, ganun. Pero yun nga, face, magbabago yung pananamit mo. Pero yung music taste mo nandun pa rin, hindi mababago yun. Parang, tawag dito, babalikan at babalikan mo siya. Hindi siya face. Yung music, hindi siya face. Pero yung pananamit, yung outfitan, face siya. May face ako na gano'n, na dami ko porcelas dito, itim. Tapos, ang sapatos ko, Vans, Converse, ganyan. Tapos, naka-six pocket ako. Tapos, band merch keso, band merch deep na. Parang meron ako nakitang ganun sa mga picture mo. Meron ba? Meron ako ganun. Meron. Mga throwback picture ko. Nagdadalaga na ako, syempre. Tawag ito, pag pupunta ka ng event, hindi nire-respeto yung mga ganun sa totoo lang. Kung totoo lang din. Parang mas makakakuha ka ng respeto pag ganito yung suit mo, pag maayos kang tignan. Kasi minsan sa lang, may minsan ganun talaga. Minsan kapag First impression ng tao, pag forma mong ganun na babae ka, isipin nila, adik yan. Ito nga natataka ko. Nung dating ganun ang pormahan ko, nagtataka pa sila pag di ako nag-yosi. Kunyari, attend ako ng gig, ganun yung pormahan ko. Siyempre, lahat yung mag-yosi pagkapahinga yung banda. Look na ako yosi, hindi ako nagaganyan Nuri ka pa, gaganunin ako. So parang yun nga, may ganun siya na parang mukha ka nag-yosi. Kaya pinakita nila ko. Pinakita nila yung yung throwback picture pasensya. Parang boys talaga ako dati, ganun. So yun, nung tumatanda ako, na-outgrow ko yung ganun. Pero yung music taste ko ganun pa rin. Hindi na ata matatanggal yun, 24 na ako ngayon. Nag-start ako 16, 15, ganun. 13. Pero hindi na, ganun na pa rin talaga. Ito, huling tanong, bago natin tapusin tong podcast na to. Anong masasabi mo at may advice mo sa batang ikaw? Uy, ganda na Parang wala kasi akong wala akong regret. Parang wala akong sana ginawa ko to. Parang wala, gawin mo lang yan. Kunwari, kausap mo yung batang ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang cool mo. Yung sasabihin ko sa'yo, ang cool mo. Kasi nung bata, nung ganyan ka pa, wala ka namang kasama dyan sa hilig mo na yan. Ikaw lang yan. May sarili kang mundo. Ang cool mo, tinuloy mo yan kahit wala kang kasama dyan sa ginagawa, parang gano'n. So yun, ang cool niya. Kahit alam mo na. Dahil tinuloy mo yung kakulan mo na yan, nandito tayo ngayon. Nasaan ka? Nasaan ako ngayon? Binubuhay ka ngayon ng kakulan binubuhay tayo ng pag-i-scream mo. Yun yung sasabihin ko sa kanya. Girl, binubuhay tayo ng pag-i-scream mo ngayon. Totoo, kumikita ako ng $1 sa pag-i-scream mo ngayon.
Ang galing mo, no? Ang galing mo, ang cool mo. Wala kang pagsisisi sa gagawin mo, gawin mo yan lahat. Pati yung mga mali, yung ano, kailangan yung lahat. Pero hindi mo na siya sasabihan ng ano, kung nasa ka man ngayon, dyan ka Diyan na ka na lang. lang. Oo. Ay, Kasi yun yung ibang sinasabi ng ibang tao, kung nasan ka man ngayon, dyan ka na diyan lang. ka na Magulo lang. rito. Ay, hindi, kailangan pumunta ka dito, girl. Para, Wala lang, masaya dito. Tama lang yung ginagawa niya. galing. Oh. Ang cool mo. Maraming salamat, Miss Kathleen Deso, sa pagpapa-unlock sa ating podcast. Baka may gusto kang i-shout out or invite mo sila sa ano mo sa mga social media platform mo. Kathleen Desos lang yan. Kathleen Desos FB, YouTube, TikTok, at shoutout Hypebeat. Siyempre, shoutout Hypebeat. Sir Benji Reala. Papa Bench. Ano pa ba? Pusad Clothing. And, yun. Shoutout sa Ang inyo. dami. And shoutout sa mga followers ko. Yun. Yun. Maraming salamat. SDCs Behind the Scenes with Kathleen Desus. Let's go.